Alright, welcome back again sa ating channel mga master, Jelon Motovlog. So for today's video mga master ay pagbibigyan natin ang request ng isang nag-comment regarding dito sa content natin ngayon, no? So shoutout Matthew Sumadan, Matthew Sumadan, shoutout. So ang comment niya mga master ay ito. So Paps, next content mo naman kung paano ang diskarte sa mga unpaved roads, kasi madalas kapag hindi pantay or may lubak ang daanan, madulas yung gulong, pwedeng maging sanhi ng aksidente. So yun ang sabi niya sa comment niya, no? Siguro ang ibig niya sabihin ay yung mga mabuhangin or mga condition ng kalsada para maiwasan yung pag-slide natin, no? So ayun, disclaimer lang mga master, no? So ang sasabihin kong ito ay based lang sa aking experience at based lang sa aking ginagawa. So hindi ako professional para magturo ng mga ganitong klase technique or tutorial, no? So disclaimer lang sa mga basher natin dyan. So kung gusto nyo dagdagan or kung gusto nyo salungatin ang ating sinasabi, pwede naman. Pero paalala lang, huwag kayong masyadong seryoso sa inyong comment at baka atakihin kayo sa puso, no? So bago ang lahat mga master, shoutout time muna tayo. Ipasok muna natin ang mga shoutout natin. Let's go. So ayun mga master, umpisahan natin. Saan nga ba nagmumula ang mga slides, no? At ano ang mga dahilan? Sige, tawid ka po muna. Sige. May matanda. So eto mga master, ang pag-slide ng inyong gulong ay depende sa sitwasyon ng paligid nyo, no? So marami tayong kailangan i-consider. Ito, i-consider natin ang ating gulong. Una, kung worth it pa ba ang gulong nyo, kung manipis na ba or palitin na ba ito, ay dapat palitan na kung medyo manipis na. Dahil kahit saang kalsada, pag manipis ang iyong gulong ay may tendency na umislide dyan or mas malakas ang prompt sa slides. So yun, kalawa, yung condition ng kalsada, no? Kung basa ay syempre isa rin sa dahilan na pagdulas ng ating mga gulong. So lalo na kung may mga lumot yan or mga oil yan. Ikatlo siguro yung brand ng inyong gulong. So i-consider nyo rin yan mga master. So kung mas mura, syempre expect natin yan na medyo alanganin ka sa quality ng gulong mo pag medyo mura. So sa ngayon meron akong ginagamit na brand ay satisfy ako. So ang palatandaan ko sa gulong na ginagamit ko ay pag medyo umi-slide ako at hindi umiingit, wala akong naririnig na ingit, yung kumay nag-i-scratch Gago! So ganun, pag na-slide ang gulong ko na wala akong naririnig na ganun, ay ibig sabihin medyo madulas yung aking gulong. At so far may nakita akong bagong brand na gulong na ito ngayon ang ginagamit ko, kasi naringgan ko siya ng ganun bukod sa dun sa FDR ba yun? FDR na gulong. Dati FDR ang ginagamit ko, pero lately parang nawala yung quality niya. So nagbago ako, so nag-Bister ako. Shoutout Bister, baka naman. At ito yung unang gamit ko ay yun, naringgan ko siya ng ganong kapit na tumutunog. So eto mga master, no, yung sasabihin kong technique para hindi kayo ma-slide sa kahit anong condition, regardless natin kung anong condition, no. Nasabi ko naman yung mga condition ng kailangan nyo i-consider. Bibigyan ko na lang kayo ng scenario or technique
para ma-avoid natin or malesen natin yung pag-slide ng ating gulong. So etong scenario na to ay na-experience kong mag-slide gamit yung unahang preno ko mga master. So kahit makapit yung gulong ko at medyo madulas ang kalsada, ay talagang yun ang unang-unang natutunan ko, na kahit anong kapit ng gulong mo, pag unahang preno ang umislide ay mahirap kontrolin yan kumpara sa pagpreno ng hulihan. Naipagkumpara ko yun nung time na umislide yung unahang gulong ko, kasi biglang nabigla ako sa pagpreno. At kasi naman nabigla din yung pangyayari, umislide yung gulong ko, hindi ko na nakontrol. Tapos ayun, lesson learned nga. Sabi ko, ganun pala ang epekto ng pagpreno ng unahan pag hindi mo nakontrol ng bigla ang sitwasyon. So nag-adjust ako. So simula noon, iniwasan ko ng gumamit ng unahang preno. Tinansya ko ang aking bilis para yung hulihang preno lang lagi ang gagamitin ko. So kung ano lang ang capacity ng braking ng aking likuran, hanggang dun lang ako. Kumbaga yung bilis ko ay kung ano lang capacity ng likuran preno ko, hanggang dun lang ako. So ayun, sana nag-get nyo mga master, no? So pinag-aralan ko na huwag gamitin, na lalo na sa emergency situation, yung unahang gulong. Pero depende, no? Depende pa rin sa driving skills nyo. So ang teknika kung gumagamit ako ng unahang gulong, iniiwasan kong maibaling or mailiko sa kaliwa o kanan pag pumepreno ako ng unahan. So kasi pag once na pumreno ka ng nakaliko ang iyong manibela at umislide yan, ay matik tatagilid ang iyong motor, at doon na mahirap kontrolin ang sinasakyan nating motor. So kung pepreno ka at magagamit mo ng emergency ang iyong prenong unahan, ay dapat laging nakadiretso lang. So umislide man yan, ay hindi basta-basta bubuwal ang inyong motor. Tapos yun nga yung senaryo ko na nag-lock or nag-skid yung preno ko sa unahan, ay diretso tagilid nga. Kung yan, doon sa na-experience ko dati na biglang tumigil din yung nasa harapan ko, o mabilis yung takbuhan namin, biglang nag-stoplight yung sa intersection. Kahit may 3 seconds pa yung way namin, ay yung nasa unahan ko biglang nag-full stop. So ako kasunod niya, although medyo malayo pa naman, pero medyo may kabilisan yung takbo kasi namin. Yung pag preno ka ng hulihan, nagwigil lang siya. So controllable pa naman, controllable pa yung paglikod ang ginagamit mo. So yun lang, kumbaga lesson learned dito mga master. Braking technique ang pag-aaralan nyo, regardless kung anong sitwasyon ng daan nyo, or kung halimbawa medyo kalbo na rin yung gulong nyo, braking technique lang kalimitan ang pag-aaralan mo. Hindi yung kung anong sitwasyon ng daan. Sa braking technique ka mag-focus. So kung halimbawa napadaan ka sa mabuhangin, iwasan yung magpreno, lalo na ng unahan. Then sa mga malulubak, yon, sigurado may buhangin din dyan, yon, iwasan nyo. Tapos lagi nyong tatandaan na kung gaano lang kabilis nyo mapapatigil ang isang motor, dun din na kayo magbebe sa pag-a-apply naman ng speed ng inyong sasakyan, kung gaano ang kapasidad magpatigil ng inyong mga motor. So ayun mga master, sana may natutunan kayo, no?
lagi na lang tayong mag-ingat at lagi siyempre nating iisaalang-alang ating nasa paligid. So yun lang mga master, at sana may natutunan uli kayo sa ating video. So let's go.